6 na po ng magandang umaga at sa mga oras na ito makakausap po natin si Manibela Chairman Marvel Buena. Sir, magandang umaga. Welcome po sa DZXL. Good morning! Hello po ma'am, good morning po. Ayan, sir, kumusta ho ang naging tigil pasada po ninyo kahapon? Maayos naman po yung programa kahapon at wala naman pong gulo. Yun po yung unang-unang report natin at yung mga marami po talaga ang hindi nakasakay ng mga pasahero dahil nga po marami sa atin ang hindi bumiyahe. Pero sinasabi po ng LTFRB na hindi daw po naramdaman yung epekto ng inyong transport strike. Nako po, kung LTFRB po ang tatanungin ninyo, hindi po ba't sinungaling yung mga yan? Bakit po tayo maniniwala sa mga yan? Unang-una, wala pong nagkansela ng mga klase. Kung talagang hindi mo mararamdaman yung strike, dapat huwag tayo mag-suspend ng klase. Kaya naman po nila sinuspend yan para hindi halata na marami po ang may stranded. Sir, kahapon po sa press con, sabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, nanawagan din po siya sa Manibela na makipag-usap daw po kayo sa kanila. Ano pong masasabi po ninyo? Makikipag-usap naman po kami pero tatapusin po muna namin itong strike kasi yun naman din ang sabi nila eh. Kung halimbawa, tapusin mo yung strike Lunes, Martes o Miyerkules, yun naman po ang sabi nila. Opo, pero sa ngayon sir, wala pa pong schedule na ibinibigay kung kailan po kayo mag-uusap? Wala po kaming natatanggap. Pagkakaalam ko sir, akala ko nung Friday nyo po, nung Friday po kayo mag-uusap ng DOTR. Nung Friday po, last Friday po. Last Friday po. Wala po. Wala po, hindi po kami kasama doon. Okay. So piston lang po yung kinausap noon. Pero binanggit po ni Secretary na in 2 weeks after po ata nitong linggong to, sa susunod na 2 linggo, maglalatag daw po sila ng mga solusyon dito nga po sa mga hinaing ng mga ilang transport group ukol dito sa PUV modernization. Opo, kapag nakapaglabas na po siguro sila ng magandang resolusyon kasi hindi po ibig sabihin na magdadialogo tayo. Makakaasa na tayo na may mga solusyon dyan. Isipin nyo ho, 2 taon kaming pinahirapan ng mga ahensya na yan at mga kagawaran po na yan. Hanggang ngayon, hindi ho kami makabiyahe ng maayos. Sir Mar, kapag ho natuloy yung dialogo po ninyo with DOTR, ano po yung mga demand na hihilingin po ninyo sa ahensya? Gusto lang namin na masuspend muna itong implementation ng PUBMP or kung hindi man nila gusto isuspend dahil maraming kumikita dyan, alam naman natin, wag na nilang itanggi at makabalik kami sa biyahe na mabigyan kami, ma-extend yung aming mga prangkisa o yung aming mga provisional authority para po makakuha kami ng confirmation at makapagparehistro po kami. Kasi yan naman pong hinahabol sa amin ng mga authority pag nasa kalsada kami, ng mga enforcers. Opo. So, sir, simula po ba nung natapos yung pinaka-last na in-extend ng consolidation, talagang hindi na po kayo nakabiyahe? Patago po. Pag na-tsempuhan ka, di huli ka. Punta po kami ng pinakamababa, 12,000. Pinakamalaki po, 50,000 to 60,000 pesos. Depende ho dun sa kung gaano kakurap itong mga nanghuhuli. Or kung hindi man, alam nila na hindi na po kami na-renew, magpapayola ka. Para kung makabiyahe kami, maglalagay ka. Pero hindi ba pahirap po yan? Ang laki na po nung yung pinakamababa, 12,000? 12,000 po, kahit itanong po natin sa kanila. Isipin mo kung 1 taon kaming hindi nakarehistro, 1 taon kaming walang provisional authority simula po ng inexpired kami. Halimbawa po, buwan-buwan nahuhuli kami. Binabakbakan kami ng plaka. Gusto rin naming mabuhay. Gusto naming may sustain sa aming mga pamilya. Kesa naman po araw-araw kami magnakaw. Ang ginagawa po namin, kahit walang dokumento, magbibiyahe po kami. Opo. Parati po ninyo sinasabi, Sir Mar, na hindi naman po kayo tutol sa PUV modernization. Ano po yung sa tingin ninyo win-win solution
talaga sa pagitan po ng gobyerno at ng mga transport group, talagang parang maituloy po itong PUV modernization na wala pong talo? Kasi po ang gusto lang naman po nila mabago yung mga sasakyan natin eh. Pero yung assignment nila na route rationalization, di pa rin nila nagagawa. Gusto po nila magpalit na kami ng mga unit. Hindi naman viable yung mga ruta. Mhm. Kaya po maraming na-bankrupt. Marami pong nalugi. Kasi nga po, mas inuuna na kumuha muna ng unit kaysa ayusin po yung mga ruta. Okay. Tingnan niyo po, hindi na nagpapautang ang Land Bank at DBP. Ano ho yung rason? Hindi ba't dahil hindi makabayad yung mga nauna pong nag-modernize o nag-avail ng mga bagong unit? Mhm. Dapat po makuha din natin ng panig ng ibang sektor o ibang nasa gobyerno na kasama doon sa pagpapatupad nito. Bakit hininto? Hininto na nga ng Land Bank at DBP. Ibig sabihin po, palpak yung programa. Maganda yung layunin, pero hindi maayos yung implementasyon. Kumbaga, sir, parang nakikita rin itong mga bangkong ito na parang hindi sapat yung kinikita ng mga driver para mabayaran po yung ganung kalaking utang. Tama po kayo. At ang sabi dati ng DBP, tinanong sila sa congressional hearing. Mhm. Ang sagot nila, napakamahal ng unit. At kapag nasira, wala pong makuhang spare parts. Kaya po nakatambak, nakajunk na yung mga unit po. So, saan po pa kinukuha yung mga spare parts nito? Sa China po. Oh, made in Kaya China. po tayo tumututol dito. Hindi katulad po nitong mga jeep namin na kahit saan po makakabili kami ng spare parts dahil marami po ang nagtitinda niyan. Isipin mo, 70 to 80 years po na may jeepney. Mhm. Siyempre marami po kaming kukuhanan niyan ng mga auto supply. Hindi katulad nito, minsan 3 months, 6 months ang hinihintay ng mga kasama namin. At saka ma'am, wala talagang nakukuhang dividendo na maayos. Mhm. Yung mga operator o yung mga drivers. Hindi naman po pwede na sila yung nag-invest. Sila yung gumastos dito at nangutang. Tapos wala po silang kikitain. Opo. Pero Sir Mar, gusto ko lang din pong makuha yung inyong reaksyon kasi kahapon kasabay po na inyong tigil pasada, may mga kapwa nyo po, transport group, na nagkasa din po ng kilos protesta doon sa LTFRB bilang suporta doon po sa PUV modernization. Bagamat sinasabi po nila na nauunawaan po nila na, kumbaga may panawagan din po sila sa LTFRB na pabilisin daw po yung proseso, yung mga requirements, padaliin. Pero tutol po sila na mahinto yung PUV modernization, na hindi siya matuloy at nagbabala po sila na kung ipapatigil, ipapahinto yung modernisasyon ay sila na ang magkakasapo ng mas malawak na tigil pasada. Alam niyo po, nakakatawa, no? Wala naman pong pumipigil sa kanila. Nire-respeto din natin kung ano yung posisyon nila. Diba? Hindi naman po sinasabing tumigil sila eh. Yung mga nakakuha na, hindi ko alam, hindi ko maintindihan, di tuloy po ang pamamasada nila. Pag nasuspend po ba ang implementation ng PUBMP, yung mga nakapag-modernize, titigil na po ba sa biyahe? Mhm. Yung po ba ang pagkakaintindi nila? Yung mga nandoon po, puro ahente ng mga modern unit, sila ang nag-aalok doon sa mga transport sector. Hindi naman po talaga mga leader 'yon, mga dealer po ang karamihan doon. Mhm. Kahit saan kami magpunta ng mga forum, wala silang ginawa kundi mag-alok ng ganito kung kani-kanino. So sila na mismo, sir, ang nag-aahente nung pong mga Sila na kung modern nag-aahente jeepney. kaya ayaw nilang ipatigil. Oh. Baka kumikita sila, di po ba? Mhm. Kasi kung nakapag-modernize na sila, di enough na, tumigil na sila, di po ba? Mhm. Ayos na. Kumbaga nakapag-modernize na kami, bakit pa namin kakalabanin itong Manibela o yung ibang grupo? Patunayan na lang nila na maayos po yung pag-implement. Mismong sila po lugi eh.
Mhm. Di po ba? Tanungin natin, ipakita natin, sabihin natin, asaan yung libro ninyo kung talagang tagumpay kayo. Okay. Nagrireklamo nga po yung mga miyembro nila sa amin na hindi sila nakakakuha at pinagbabayad pa. Isipin mo, may mga ruta pa na yung nakakuha ng 15 units dahil hindi nila mahulugan ito. May miyembro sila na naka-traditional jeepney pa. Yung makita nung nasa traditional jeepney, ipinanghuhulog pa doon sa modernized unit. Mhm. Di po ba? Sana malinaw po sa atin yan na sabihin lang nila hindi kami lugi. Pag nagpupunta kami sa mga hearing, sila po yung unang-unang nagsusumbong na kami ay lugi. Sana ma-extend, ma-recalibrate yung aming loan para ma-extend pa ng karamihan nga po dyan. Ang sabi sa akin ay interest na lang ang pinababayaran muna ng bangko kasi nga hindi talaga kayang bayaran. O kailan pa matatapos itong bayarin namin? Di ba? Habang buhay kami magbabayad ng interest, andyan lang yung principal nakakarga. Ang tinitiglan lang po kasi nila yung 2.8 million na presyo nito o 3.2 million sa class 3. Yung interest po nito halos 5 million na po. Pag pinagsama mo yung interest at principal nito sa loob ng 7 taon hanggang 10 taon. Mhm. Hindi siya Tapos, kagaya 2 taon pa lang, hinahatak na. 2 taon pa lang, sira na. Wala pa nga 2 taon, kakabiyahe pa lang, tumirik na. Ganyan po kabulok yung mga unit na to. Mhm. At saka yung sistema, sir, hindi kagaya po dati, no? Kapag yung kita ng driver, kita niya lang. Kita ng driver at kita ng operator, Oo. kita lang po niya. Ito ho, yung kita ng driver, kita ng operator, kita lang ng chairman. Mhm. Yung chairman naka-SUV, yung yung pobreng driver, andon 14 oras nagmamaneho para mapayaman yung mga chairman ng kooperatiba at yung mga ahente po na yan na nagpapanggap po na transport leader. Sir Mar, at tanong ko lang kung kasama po ba sa kinoconsider po ninyo na ilapit sa DOTR na i-suggest na wala na lang yung consolidation. Parang kanya-kanya na lang kayong bili ng unit. At least kahit hinuhulugan ninyo sa inyo at yung kita sa inyo rin. Alam niyo po kasi, ma'am, yan talaga yung pinakamabigat dyan. Kasi nga, kapag may mga ahente, isipin mo 15 units kaagad yung minimum na kukunin ng kooperatiba. Kung may komisyon yung ahente diyan, compounded. Diba? Malaki kaagad yung ano niya. Paano niya matitrace yung komisyon kung pa isa-isa ang kukuha? Kaya yan din ang pinaglalaban ng mga korap na to. Okay. Sir, ngayong araw po, second day po ng inyong tigil pasada. Tama po? Tama po kayo. Apo, so tuloy po ito. Tuloy po ito hanggang bukas. Okay. So meron po ba kayong detalye kung ano po yung magiging aktibidad niyo pa po ngayong araw? Saan po kayo titipon-tipon? May mga iba-ibang strike centers po kami. Halimbawa po, yung mga taga-Kamanaba, nasa isang lugar lang sila, sama-sama. So po, magkakasama sila sa isang lugar lang. And then yung mga taga-Quezon City, isang lugar lang din po sila. Yung mga taga-Marikina, ganun po. Okay, sige, panghuli na lamang po, Sir Mar, yung panawagan niyo pa rin po sa DOTR, sa LTFRB at sa ating pong gobyerno. Sa gobyerno po, sa dialogue na lang po siguro. Pero sa ating mga mahal na mananakay na lang na humihingi po kami ng pangunawa. Pero yung mga estudyante po ngayon, masaya, lalo na po yung mga hindi pa nakakagawa ng assignment. Ay, walang pasok sila, sir. Face to face. Opo. Okay. Opo. Mag-iingat po ang lahat. Maraming salamat po, Sir Mar. Maraming salamat din po.